Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ako po si Jomar. May ibabahagi lang sana akong kwento. Patungkol ito sa karanasan ng aking ama nung kabataan niya. Lahat ng matutunghayan niyo ay totoo at kayo na rin ang humusga. Lalo na sa tagapakinig na may iba't ibang pananaw at paniniwala. Taong 1976, sa lugar ng Aklan. Itago na lamang natin sa pangalang Rafael, ang tatay ko. Bale, i-point of view po natin ito sa tatay ko para mas maganda pakinggan ang kwento. Sa tagungnayan ng Aklan, may kilala noong albularyo na itago na lamang natin sa pangalang Tatang Eli. Napakagaling nitong manggagamot at ang ginagamit na paraan ay organiko. Kumbaga, halamang gamot lang at iba't ibang paraphernalia ang ginagamit niya noon. Nagaling naman sa kalikasan. Dagsa ang mga tao sa bahay niya, lalo na tuwing araw ng Sabado. Madalas kasi, ito lamang ang araw na nagkakaroon ng pagkakataon ng isang sibilyan. Lalo na kapag may trabaho o hindi naman kaya nag-aaral. Kung kaya't ito lamang din ang araw na makapagkonsulta sa albularyo sa karamdamang dinadaing. Kapitbahay lamang nila Rafael itong si Tatang Eli. Katunayan ay halos magkakadikit lamang ang kanilang tirahan nun. Palabirong tao ang albularyo. Sa kabila ng itsura nitong napakaseryoso. Hindi mo aakalaing komedyante sa isang titig lang pero kapag nakausap na, mapapatawa ka na lang. Maging ang pamamaraan ng panggagamot nito, hinahaluan ng komedya. Ika nga ni Tatang Eli noon, pangpawala ng tensyon, lalo na sa mga nagpapagamot sa kanyang malapit ng mamatay. Kahit papano, mawala ang kalungkutan nito kahit nakaumang ng kamatayan. Etong si Rafael naman parang apo na rin ng matanda. Paano ba naman kasi ay laging nakatambay ang bata sa bahay ng albularyo? Nasa edad 10 taon pa lamang si Rafael at labis-labis itong nahuhumaling kay Tatang Eli. Gawa ng magkasundo silang dalawa. Tuwing walang klase ay hindi mo makikita si Rafael na naglalaro kasama ng mga kaibigan. Sa alip ay naroroon ito sa tabi ni Tatang Eli at habang nanggagamot ang albularyo, tumutulong ito. Ang mga magulang naman ay hinahayaan na lamang si Rafael. Mapagkakatiwalaan talaga ang matanda. Minsan na ito pa nga ang gumagabay kay Rafael na gawing tama ang mali. Kung kaya naman kampanteng-kampante ang mga magulang ni Rafael noon. Itago na lamang natin ang mga ito sa pangalang Nanay Lomen at Tatay Domeng. May konting hinala nga lang sila sa matandang albularyo. Minsan kasi ay nawawala na lamang ito bigla. Tapos kung umuwi sa susunod na araw na. Lupaypay ang katawan na animoy dumaan sa matinding puyatan. Tila ba may kinawiwilihang babae. Matandang binata kasi ito si Tatang Eli. Magpaganon pa man, hinaharap pa rin ito ang mga pasyente. Hindi nagrereklamo. Bagkos ay napapanatili ang pagiging komedyante. Ayon kay Rafael, naiisip niya na noon na gusto niya ding maging albularyo, lalo't nakapagbibigay sa ito sa mga taong natutulungan. Ang gaano mano sa pakiramdam, makita lamang ang ngiti ng nagpapagaling ni Tatang Eli. Tuwang-tuwa daw siya. Ikinikwento pa nga niya noon sa mga magulang kung paano ginamot ng matanda ang pasyente. Maging sa mga kamag-aral noon, bidang-bida sa kanyang kwento ang pangalan ni Tatang Eli. Isang araw, may sinabi sa kanya si Tatang Eli. Wika nito, kung gusto daw ba umano ni Rafael na sumama sa kanya. Saan naman yan, Tatang? Sa babae mo ba? Ano?
Saan mo nakuha yung mga pinagsasasabi mo? Loko kang bata ka. Tumawa si Rafael at sinabing galing sa kanyang nanay at tatay. Ipiniliwanag ng bata kung bakit nun. Umaalis ka kasi bigla eh. Tapos ang tagal mong bumalik. Hinala ng mga magulang ko baka hinahabol mo pa yung pagkakataon na buhay ka pa. Anong buhay pa? Umari ka nga dito at mag-ayos ka. Nag-aayos naman ako ah. Hinahabol niyo pa po yung pagkakataon na magkaroon kayo ng babae kahit isa lang. Tanda mo na kaya. Wala naman kayong asawa daw eh. Totoo po ba, Tatang Eli? Bulalas ni Rafael at ngumiti ang bata noon. Umiling si Tatang Eli at sinabing hindi daw siya ng bababae. Iniaalay niya umano ang kanyang buhay para makatulong. Hindi niya na kinakailangang magkaroon ng pamilya dahil lahat ng tao na lumalapit sa kanya, tinuturing niyang pamilya nun. Saan nga tayo pupunta? Baka naman kalokohan yan, Tatang ah. Lagi ka pa naman nagbibiro. Hindi ko nga alam kung kailan ka magsiseryoso eh. Kasi kahit napakaseryoso ng sinasabi niyo, yung mukha niyo naman ho nakakatawa. Wika ni Rafael. Ang sabi naman ni Tatang Eli, may pasyente kasi umano siyang nasa malayong lugar. Gusto niyang puntahan, kaso ay hindi siya sanay doon. Baka mamahay daw siya. Sa kadahilan ng isang araw ang itatagal niya ron. Kumbaga, kinabukasan na siya uuwi. Papayag kaya sila, nanay? Kailan ba yan, Tatang? Ngumiti naman si Tatang Eli noon. Papayag yon. Sa susunod na Sabado pa naman eh. Tapos sa Linggo ng umaga tayo uuwi. Kahit hindi ka pa magpaalam, hindi mag-aalala mga magulang mo. Dahil ako ang kasama mo. Makikitang napakalayo ng tingin ni Rafael. Na animoy nag-iisip ito ng malalim. May makakain ba doon? Anak ka nang. Akala ko kung anong iniisip mong bansot ka. Pagkain lang pala. Siyempre may pagkain doon. Tiyak na aasikasuhin ka dahil nakakatuwa yung dugyot ka. Tugon ni Tatang habang nakasimangot nun. Nagtanong pa ang paslit. Ang sabi nito ay kung ano ba daw ang karamdaman ng pasyenteng pupuntahan nila. Ang sabi naman ni Tatang Eli, doon na lamang niya sasabihin. Tapos tumawa ang matanda. Gusto ko masurpresa ka. Basta masaya doon, pangako. Matutuwa ka sa masisilayan mo. Hindi na lamang noon nagsalita pa si Rafael. Nagpaalam siya sa magulang at nang malamang Sabado pala siya dadalhin ni Tatang Eli. Kaagad naman pumayag ang mga ito. Kung kaya noong pagsapit ng Biyernes ng gabi ay doon na piniling matulog ni Rafael sa bahay ng albularyo. Tuwang-tuwa naman si Tatang Eli noon, lalo pat may dala pang kulambo ang bata. Ang dami kasing lamok dito sa bahay mo, Tatang. Damak ka kasi, hindi ka naliligo. Walang hiya talagang bata to. Naunahan pa ako ah. Babawi ako sa ibubut ka. Oh, hoy, huwag ka dyan. Ako dyan eh. Doon ka matulog sa silid. Baka umiihi ka kapag tulog ka. Ilalambitin talaga kita gamit yung kulambu mo. Hindi ah. Ikaw nga dyan ang ingay mo matulog eh. Rinig kaya hanggang amin yung hilik mo, Tatang. Ungol ka ng ungol na parang may kasamang babae. Kadiri. Abay, pangalawang beses na. Matulog ka na dyan. Wala ka namang ibang gagawin. Loko kang bata ka, hindi ka na nga naawa sa matandang uliran. Ay nako. Pagsapit ng madaling araw, ginising na si Rafael ni Tatang Eli. Papungas-pungas pa ang paslit at nagreklamong inaantok pa umanunon. Hindi pa pumuputok ang araw noon ay umalis na sila. Giniginaw pa si Rafael. Paano ba naman kasi? Basa ang mga damo at balot ng hamog ang buong lugar. Hindi niya nga daw halos makita noon ang daan.
Akala noon ni Rafael ay malapit lang kung kaya kampante pa siya. Pero inabot na lamang ng pagsikat ng araw ay hindi pa sila nakakarating. Ang masaklap, gubat ang tinatahak nila nung landas. May mangilan-ngilan namang mga kabahayan pero nasa liblib ang mga ito. Napakatahimik ni Tatang Eli noon. Bitbit nito ang supot na may lamang kanin at tirang tuyong isda. May dala ding tungkod ang matanda na ayon kay Rafael. Parang ugat umano ito ng kahoy. Pero isa pala itong patalim. Ang katawan ng tungkod na yon, taluban. Ang hawakan naman ito, ito yung hawakan ng mismong patalim na yon. Alam ni Rafael halos lahat ng kagamitan ni Tatang Eli, maging ang mga ginagamit nito sa panggagamot. Alam niya rin. At nakakatiyak siya sa mga sandaling yon na nasa loob ito ng bag ng matanda na gawa sa buli. Nababanas na si Rafael dahil bukod sa napapagod na siya ay kumakalim na rin ang tiyan sa gutom. Nagreklamo ang paslit. Ang sabi malayo pa ba umano ang pupunta nila. Ang sagot na lamang ni Tatang Eli habang nakangiti nun. Malayo pa. Nakikita mo yung araw. Kapag nariyan na banda sa tinuturo ko, naroroon na tayo sa lugar. Napakunot na lamang na mukha si Rafael dahil nakatapat ang daliri ng matanda sa tuktok ng kalangitan. Ang ibig sabihin lamang ay tanghali sila makakarating. Sa mga sandaling yon, sa tingin niya ay nasa 7:00 pa. Uwi na lang ako. Ang layo naman pala eh. Dapat naman po sinabi mo sa akin. Sige, umuwi ka. Pero ang tanong, alam mo ba ang daan pa uwi? Hindi na lamang kumibuno ng bata. Kahit galit na galit, nagtigil na lamang ito at walang nagawa kung hindi ang sundan na lamang si Tatang. Panay parinig pa ito sa kanya. Nakaganti na daw umano ang albularyo sa kanyang kapilyuhan. Nagdadabog si Rafael pero hindi niya magawang makapagreklamo. Panay pa siya ng sipat noon sa araw at habang binabantayan niya ang pag-angat nito, mas lalo itong tumatagal. Nagpahinga sila panandalian para mag-agahan. Matapos noon ay kaagad din silang nagpatuloy sa paglalakad. Nanlilimahid na sa pawis ang paslit. Makikitang iritang-irita na ito sa sarili. Hanggang sa tumirik na ang araw at dito na gumaan ang pakiramdam ni Rafael pero ngawit naman ang kanyang mga paa. Dito nasilayan niya ang magkakalapit na bahay. Pero ang iba, tila ba walang nakatira. Halata naman daw kasi dahil hindi na pangalagaan ang paligid nun. Binalot na mga damot, mga maliliit na puno ang mga ito. Alin ba sa bahay, Tatang? Ang sarap na pong ihiga eh. Pagod na ako. Sa unahan, konti na lang. Basta maaaliw ka doon. Di ba yun yung sabi ko sa'yo? Maya-maya pa ay uminto na ang matanda. Nakatanaw ito sa isang bahay doon. Mabilis na tumakbo sa isip ni Rafael na ang bagay na nakikita niya, ito na ang bahay na pakay nila sa lugar. Maganda ang paligid. Nakabungad pa ito sa pangpang at kitang-kita niya ang malawak na lugar sa baba. Hinala noon ni Rafael, baka umano ang bayang ito ay ang bayan ng Aklan. Napakalayo at hindi niya lubos mapagtanto na magagawa niyang makapaglakad ng ganoon katagal at kalayo. Nang maglakad si Tatang Eli, mabilis na sumunod ang paslit. Nagagalak na sa mga sandaling yun ng bata. Lalo't pinaasa siya ng albularyo na maaaliw siya sa lugar at bukod pa dyan, maraming pagkain. Habang palapit doon sa naturang bahay, dinidetalye niya ang kabuuan nito. Malaki at malapad pero gawa lang yun sa kahoy. Tapos walang malapit na kapitbahay doon, maliban na lamang sa nadaanan nila. Kumbaga,
Namumukod tanging bahay lamang yon pero nasa magandang pwesto. Ayon kay Rafael, yun lang ata ang tirahan na maganda tingnan sa lahat ng bahay na nadaanan nila. Nang malapit na sila, kaagad bumungad ang isang matandang lalaki na sa pagkakatansya ni Rafael, sing-edad lang nito si Tatang Eli. Nakangiti. Magandang tanghali, Eli. Akala ko sa susunod ka pa darating eh. Sino ba tong dala mo? Apo mo ba? Ito. Nako, hindi ko apo to, paring Lando. Pangit ng mukha oh. Napakagandang lalaki ko eh. Bueno, kamusta yung anak mo? Kadiri ka naman, Tatang. Manalamin ka naman. Pakiramdang gwapom. Ilan na nga lang yung bigote mo tapos bungal pa yung ipin mo. Ang init naman po dito, pwede pang doon po kayo mag-usap sa bahay? Napatawa si Mang Lando. Si Tatang Eli naman ay hindi nagsalita. Wari ba'y nahiya ito sa sinabi ni Rafael? Tumingin siya kay Mang Lando at nagkipit balikat habang kamot-kamot ang ulo. Siya, sige, dali sa bahay na tayo. Ano nga ba't dito ko kayo sinalubong sa tirik na araw? Nga pala, Paling Eli. Wala pa rin eh. Binubulabog pa rin yung anak ko tuwing gabi. Yung gusto nga namin lumipat na lamang doon sa bayan, baka doon ay hindi naggambalain tong anak ko. Wika ni Mang Lando habang patungo na sila sa bahay. Habang nakikinig si Rafael, nagtataka siya sa mga sinabi ni Mang Lando nun. Inaasahan kasi noon ni Rafael na may sakit lamang ang pupuntahan nila. Kaso, ba't napunta umano sa gambala? Sa pagkakaalam niya ay madalas niya lang naririnig ang katagang ito. Kapag ang pasyente ni Tatang Eli naingkanto o hindi naman kaya na espiritu. Kaya yon, baka nga ginagambala ng ingkanto ayon sa kanya. Nang makarating sila sa bahay ay pumasok kaagad si Rafael. May nakita siyang ibang tao bukod kay Mang Lando. Binata ito na tila ba anak ni Mang Lando nun. Tapos ay may nakabungad din sa bintana. Matandang babae naman at wari pa ni Rafael nun. Asawa ito. Hindi nga siya nagkamali. Sapagkat anak at asawa nga ni Mang Lando ito. Ang pangalan ng asawa ay Aling Marlene at yung anak na lalaki, Roger. Nagpakilala kasi ang mga ito kaya nalaman niya ang mga pagkakakilanlan. Hinala ni Rafael ay baka itong si Roger ang pasyente. Kinikindatan pa umano niya ang tao at sinasabihang huwag mag-alala dahil narito na umano ang huwarang albularyo. Pinaparinggan noon ni Rafael si Tatang Eli. Masanay na kayo sa batang yan. Mabait naman yan. Talagang ganito lang kaming dalawa. Pero sa iba, nako, magalang yan. Hoy Rafael, baka iniisip mong siya yung pinunta natin dito ha? Hindi. May kapatid yang si Roger. O teka paring Lando, nasaan na ba si Aying? Kasalukuyan silang nakaupo sa beranda. Ang sabi naman ni Mang Lando ay nasa gilid lamang umano. Ayaw lumabas dahil ikinakahiya ang mga galis sa katawan. Ano ka mo? Ginalis? Ganun ba? Ay teka nga. Bungad ni Tatang Eli at nagtungo ito sa silid ng bahay. May dalawang silid sa loob. Malawak ang sala. Ang silid na tinungo ni Tatang Eli, daan ito patungong kusina. Dahil nga sa kuryosidad ay kaagad namang sumunod si Rafael. Nakita niyang nakatayo si Mang Eli sa labas ng silid at nakasimangot ang mukha noon. Pagsipat ni Rafael doon sa loob, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang babae na nakamukmok sa may higaan. Ang daming galis, ang iba'y malalaki. Wari ba'y mga bulutong na putok na sa maganon. Mahabaging langit? Diyos ko po! Paring Lando,
Bakit hindi mo sinabi sa akin na may ganyan siya? Normal lang daw yan eh. Ito ang sabi nung albularyo na taga rito lang. Dupang daw. Sakit na mula sa matinding init ba? Albularyo? May albularyo din dito. Nako, maniwala ka sa kanya. Tingin mo dupang yan. Sa nakikita ko'y hindi normal na sakit yan. Walang dupang na ganyan kalala. Teka nga, ba't ka lumapit sa akin ay may albularyo naman pala dito? Hindi niya daw kaya eh. Sa pangkaraniwang sakit lang daw siya. Pangkaraniwang sakit? Pangkaraniwan yung tingin niya dyan. Tsaka ba't siya nag-albularyo kung may limitasyon siya? Sarap dagukan yung sinasabi mo ah. Madaanan nga pag-uwi namin. Sabi mo sa akin kung saan nakatira yun ah. Bueno, kailan ba yung huling gambala nito? Kagabi lang. Umaligid na naman eh. Nakita pa nga ni Roger tapos dalawa na. Nagsama pa ng iba. Tugon ni Mang Lando. Nakasimangot naman ang mukha ni Rafael sa mga sandaling yon. Papaano ba naman kasi? Hindi niya alam kung ano ba talaga ang problema. Nang matapos makapag-usap si Tatang Eli at Mang Lando, ay tinanong niya ang albularyo. Tatang, seryoso po ah. Ano ba talagang sakit nun? Bakit gambala yung naririnig ko? May nanliligaw kasi dyan kay Aying. Huwag kang matatakot ah. Aswang ang nagkagusto sa kanya. Gabi-gabi silang ginagambala. Mamaya maghanda ka dahil itong pagpunta natin, paghuli sa aswang. Gaya ng ginagawa natin ba? Nagtutulungan tayong dalawa. Ganun na lang ang pangingilabot ni Rafael. Hindi niya inaasahan na inaaswang pala ang pinuntan nila. Hindi nakakibo ang bata. Makikitang aligaga ang mukha nito. Maya-maya pa ay nagreklamo at nag-aya na ang paslit na umuwi na lamang dahil natatakot umano siya. Hindi siya tutulong kung aswang ang tutugisin nila nun. Mabuti sana kung mag-aabot lamang ng bagay na gagamitin sa panggagamot. Iba pala ang pakay nila, ang manghuli ng aswang. Hay, alam mo kung kanina ka pa umuwi, nung papunta pa tayo dito, di na sa inyo ka na ngayon. Yun ay kung matutuntun mo yung lugar. Susano ka ba, Rafael eh? Aswang lang yan. Hindi nakakatakot ang aswang no. Nangangagat nga lang. Huwag ka lang pakagat basta kapag lumapit sa'yo. Tumakbo ka. Ano na, magsalita kang pilyo ka. Pabiro ba yan o tinatakot mo ako? Kala ko pa naman masaya dito. Uwi na lang tayo tatang o. Sige na po. Kahit anong pag-aaya niya kay Tatang Eli, hindi ito pumapayag. Kung pumayag man, si Rafael lang ang uuwi. Kailangan niyang tulungan ng mga tao sa bahay, kaya walang nagawa si Rafael noon. Ayon sa kanya, abot langit ang galit niya kay Tatang Eli noon pero wala siyang mapagpipilian. Gawa ng kung uuwi siya'y natatakot naman siya. At kung naroroon siya, ganun din. Kaya imbis na umuwi ay nanatili na lamang ito. Kahit papanay kasama niya roon si Tatang Eli kahit banas na banas siya sa matanda nun. Sikat lang ng araw ang binantayan ni Rafael. Wala siyang ganang kumain. Hindi din siya kumikibo. Habang pababa ng pababa ang araw ay palakas naman ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Gabi mangyayari ang pagtugis sa aswang. At inaasahan niya noon na makikita niya talaga ito. Lalo't alam niya sa sarili na kahit pabiro magsalita si Tatang Eli. Pero totoo naman yan. Pagsapit ng hapon, nakita niya si Tatang Eli na nasa labas na bahay. Kasama si Roger at Mang Lando.
Nakatanaw lang sa bintana si Rafael. Hindi siya sumasama. Natatakot kasi siya kasi lagi niyang naaalala ang mga kwento sa kanya ni Tatang Eli patungkol sa aswang. Kumakain umano ito ng tao at madalas ay nagiging biktima, bata at matanda. O hindi naman kaya ay buntis. Tapos nakakatakot umano ang mukha. Kung anong itsura ng asong galit ay ganoon umano ang itsura ng nilalang. Kung kaya naman napapangunahan na ng matinding takot si Rafael noon. Kinagabihan, dito na balisang-balisa ang bata. Lalo't nakikita niyang sobrang abala na si Tatang Eli. Matapos lamang nila maghapunan ay wala na. Ito na. Nagmungkahi sa kanya ang matanda na bitbitin umano ang bag niya. At mamaya lamang ay isasama siya nito. Naku naman Tatang, pwede bang dito na lang ako sa bahay? Anong sabi ko sa'yo? Di ba maaaliw ka? Masaya dito, lalo na kapag masilayan mo na yung aswang. Sa wakas, animal ka. Makakaganti din ako sa'yo. Ano na? Nasurpresa ka ba? Huwag ka namang magbiro dyan. Sige, iiyak ako. Tugon ni Rafael. Sa kabila ng lahat ng yun, nawala bahagya ang takot niya. Paano ba naman kasi? Hindi lamang silang dalawa ni Tatang Eli ang lalabas ng bahay. Kasama nila si Mang Lando at ang anak nitong si Roger. Naalala pa noon ni Rafael. 9:00 yun ng gabi. Bigla na lamang nagsisisigaw si Aying. Kaagad namang tinungo nila Tatang Eli ito. Lumapit na rin si Rafael at dito ay nakita niyang namimilipit sa sakit si Ayeng. Gumulong-gulong ito sa kanyang higaan na animoy nawawala sa sarili nun. Nag-iiyak na si Aling Marlene. Pinapakalma nito ang anak habang hawak-hawak ang baso ng tubig. Ang sabi naman ng Manlando, ngayon pa lang daw naging ganyan ang anak nila. Bagaman may galis pero hindi naman daw ito namimilipit sa may sakit. Kumilos na tayo. Isa lang ang ibig sabihin yan. Nariyan na sa paligid ang gumagambala sa kanya. Maring Marlene, hanggat maaari huwag mong iiwan ang anak mo. Ikandado mo rin ang pinto sa oras na makalabas na kami. Sakto pang naririto ako at nagkataong gusto na ata tuluyan ang aswang niyang si Ayin. Bueno, tara na. Mungkahi ni Tatang Eli noon. Walang sabi-sabi namang tumango ang mag-ama. Si Aling Marlene ay hinakap na si Aying. Nanginginig ang katawan ni Rafael noon. Pinagpapawisan siya ayon sa kanya. Pagkalabas niya ng bahay ay parabang sasabog na ang dibdib ni Rafael sa tindi ng kaba. Nakabuntot lamang siya kay Tatang Eli. Nasa tagiliran naman nila ang mag-ama noon. May bitbit na itak si Roger, habang si Mang Lando naman ay martilyo at lading ang dala nito. Nga pala, sa hindi nakakaalam, ang lading ay yung malapad na itak, korteng sagwan at pagtabas ito ng tubo. Mananabas kasi ng tubo si Mang Lando sa negros na binata pa ito. Samantalang si Tatang Eli naman bitbit ang tungkod na may palamang patalim nun. Nagkakandara pa si Rafael. Lalo't maiikli lamang ang paghakbang niya. Tapos ang bilis maglakad ng mga kasama niya nun. May liwanag naman. Dahil bukod sa bitbit ni Roger na itak ay may dala din itong Petromax. Gaserang di bomba ang Petromax. Ito kasi ang usong ilaw noon lalo na sa liblib na lugar ng Aklan. At hindi naaabot ng supply ng kuryente. Dahil sa liwanag na yon ay detalyadong nakikita ni Rafael ang landas. Panay sipat din siya sa mga puno. Baka umano nagtatago doon ang nilalang. Huminto sila sa loob ng kakahuyan. Dito ay sinabi ni Tatang Eli na
magkunwari daw sila ng kilos. Yun bang may hinahanap lamang sila na kung ano sa lupa noon? Dahil sa mga sandaling yon, may nakatanaw umano sa kanila. Kung hindi nagkakamali si Tatang Eli, nasa itaas ito ng isa sa mga puno noon. Dahil wala umano siyang naaamoy na mabaho, bagkos ay may pagkaalinsangan lamang ang nararamdaman niya. Totoo naman ang sinabi ni Tatang Eli sapagkat mainit talaga noon. Kahit pa man kakahuyan doon. Idagdag pa dyan ang gabi na pero parang tanghaling nasisikatan sila ng araw. Ayon kay Rafael, yung pawis sa kanyang katawan ay walang tigil sa pagpatak. Nagsimula na sila maghanap ng kung ano na wala naman. Si Tatang Eli gumapang pa sa lupa, pero ang mga mata nito nakatuon sa ibabaw ng mga puno. Si Rafael naman ay hindi mapakali. Kahit pa sinabi ni Tatang Eli na magkunwari ay nakatingala pa rin ang paslit at kitang-kita sa muka ang pagiging aligaganon. Hanggang sa maya-maya pa, bigla na lang bumilis ang paggapang ni Tatang Eli. Tapos nang makarating sa isang malaking puno, ay tumayo ito at sumandal. Nakanguso ito pa itaas. Kaagad namang sinipat ni Rafael ang itaas ng puno. Nanlaki ang kanyang mga mata nang may nakitang dalawang imahe ng tao na nakatungtong sa isang sanga. Nakahubad pang itaas sa mga ito, pero ang isa'y nakapantalon, habang ang isa naman ay nakabrief lang. Animoy naligo ito ng langis ng motor. Ang kintab daw kasi at sobrang itim nun. Pag-angat ni Roger sa Petromax ay lumingon sa kanila ang dalawang nilalang. Para umanong hihiwalay ang kaluluwa noon ni Rafael. Nakakakilabot umano ang mukha na ito. Tama daw si Tatang Eli. Parang galit na aso ang itsura. Pero mas malala pa. Dahil malalaki at mas mahaba ang mga ngipin nitong matutulis. Walang ibang matatakasan ng mga yan. Walang matatawirang puno at tiyak na huling-huli natin sila. Wika ni Tatang Eli noon. Matapos noon ay nag-utos ang albularyo na maghakot ng panggatong si Mang Lando at Roger. Iwan lamang umano ang ilaw sa lugar. Kailangan nilang magmadali. Dalawa ang nilalang at maaaring makatakas ang isa sa mga ito. Kaagad namang tumango ang mag-ama. Ilang saglit lamang ay nakaipon na ito ng mga tangkay. Sinilaban niyo ni Tatang Eli. Tapos panay kiskis sa patalim. Yun bang binubunot-bunot ni Tatang Eli ang patalim tapos ay binabalik ito sa talubang tungkod. Sina Roger at Mang Lando naman ay ganun din ang ginagawa. Maya-maya lamang umano. Nagsisisigaw ang dalawang nilalang sa may itaas nun. Wari ba'y nabibingi ito sa ginagawa nila. Matapos lumaki ang apoy, nagbunot ng mga buhay na damo ang albularyo at nilagay ito sa apoy. Kung kaya naman noon ay binalot ng makapal na usok ang paligid, tumama ang usok na yon sa dalawang aswang. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nalaglag ang isa sa mga ito. Namilipit sa sakit dahil hindi maayos ang pagkakabagsak sa lupa. Habang yung isa naman ay kinalawit ng kamay ang maliit na sanga, kung kaya naroon pa rin ito sa may itaas. Tatagain sana ni Mang Lando ngunit hinarangan siya ni Tatang Eli nun. At pabulong na sinabi ni Tatang Eli na huwag daw nilang papatayin. Dahil kapag nangyari yon, mas lalala umano ang sitwasyon. Ang mahirap dyan, nasa liblib sila na lugar at maaaring dagsain sila ng sangkatutak na mga aswang. Naawat naman si Mang Lando. Ilang sandali pa, nalaglag na rin ang isa sa kanila.
Si Rafael na mga sandaling ito ay tila ba tumapang na lamang bigla. Ayon kay Rafael ay alam niya sa sarili na hindi na makakapalagpa ang dalawang nilalang. Lalo pat napapalibutan ito ng mga taong may dalang patalim nun. Idagdag pa dyan na may kasama ding albularyo. Tapos pilay pa umano ang isa. Nabali ang paanong nalaglag. Yang nakapantalon, yun yung gumagambala sa kapatid ko. Si Mauricio yan. Huwag kang magtangkag tumakas, Mauricio. Kung hindi tatagain kita, sige ka. Bulalas ni Roger doon sa nilalang na pinangalanan niyang Mauricio. Bumangon kasi ito at akmang tatakbo. Pero matapos marinig ang banta ni Roger, sumandal sa puno ito. Nakapagtataka namang bigla na lang naging normal ang mukha niya. Kitang-kita ni Rafael ang pagbabago. Para umanong may dumaloy na tubig sa mukha at naging maayos ng itsura. Nawala din ang pangingitim ng katawan. Pero naroroon pa rin ang langis na wari ba'y niligo nito. Paano niyo nalaman na aswang ang nanligaw kay Ayin? Tanong ng albularyo. Ang sumabat naman dito ay si Mang Lando. Nung pauwi na umano si Mauricio ay sinundan ng tingin ni Mang Lando. Paano ba naman kasi ay kaduda-duda ang kinikilos nun? Bigla na lamang umano itong lumihis ng landas. Kung kaya naman sinundan ito ni Mang Lando at ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makita si Mauricio na nakatuwad at sobrang pangit ng mukha. Kaibigan Mauricio, maaari bang makiusap? Pwede bang lubayan mo ang babae? Tsaka tingin ko, kinulam mo rin eh. Pwede mo bang tanggalin? Sumagot naman si Mauricio kay Tatang Eli. Nagalit ako sa kanila. Oo, aswang ako pero nasasaktan din ako, no? Inaamin kong ayaw niyo sa akin pero ang sabihan kong halimaw sa harap ng maraming tao. Hindi maganda yon. Bakit? May ginawa ba ako masama? Ganun na lang ang pagbago ng ihip ng hangin ng mga sandaling yon. Taliwas sa mga sinabi ni Mang Lando kay Tatang Eli. Ang sumbong kasi ni Mang Lando, nanliligaw umano ang aswang. Tapos ay ginagambala na sila nito nang malaman ng pagkatao. Nagalit si Tatang Eli. Ang sabi ay naniniwala siya kay Mauricio. May mabubuting aswang at pinipilit na mamuhay ng normal. Labag din sa kanilang kalooban ng pagiging aswang. Hindi nila gusto ito. Sino ba namang magkikilo sa pagiging kampo ng dilim, di ba? At limitado ang bawat galaw. Kala ko pa naman kung ano na. Kasalanan mo pala ito, paring Lando eh. Ipagpaumanin mo kaibigan. Sana mapatawad mo sila. Pero karapatan din naman nila matakot. Aswang nga kayo, di ba? Pagalingin mo yung sakit ng babae at lubayan mo sila. Pangako, titingalain ko bilang utang na loob to sa'yo. Kesa naman sa humantong tayo sa madugong tagpo. Tumango si Mauricio. Nanghingi din ito ng tawad dahil sa kapusukan niya. Sana naman, bigyan niyo po kami ng respeto, no? Ituring na tao. Kung hindi niyo gusto na nadadaan naman sa pag-uusap, hindi yung pinapahiya niyo kami. Sige po, tatanggalin ko na yung sakit ni Aying. Hindi na rin ako babalik dito. Kahit paano, nalaman niyo yung saloobin ko. Inalalayan pa ito ni Tatang Eli para makatayo, habang yung isa naman ay nagdaan yung tao na rin. Kaso nga lang ay napilayan ito. Tinulungan ni Tatang Eli ang mga aswang. Ginamot. Bago pinaalis sa mga yon. Napagtanto ni Rafael noon na napakabuting albularyo ni Tatang Eli. Marunong itong tumimbang. Ang iba daw kasi ay kaagad humusga ng hindi pinapakinggan ng kabilang panig. Si Mang Lando noon ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Kitang-kita ang pagkahiya nito. Bago pa nga umalis sa mga aswang ay nanghingi din ito ng tawad.
Nagpalipas sila Tatang Eli ng gabi doon sa lugar. Kinabukasan ay himalang nawala yung galis ni Aying. May mga bakas ng pilat pero hindi halata. Sobrang namangha si Rafael noon. Ang sabi naman ni Tatang Eli ay gumaling na si Aying at pinangaralan ng albularyo ang pamilya. Ang gubat umano ay literal na tirahan ng mga aswang. Kaya kapag may kahina-hinalang tao ay huwag nila itong bastusin. Parang mga bata ang buong pamilya habang nakikinig sa pangaral ni Tatang Eli. Nakayuko ang mga ito. Tapos ilang sandali lang ay nagsisiyan na. Hindi na sila nagtagal pa doon. Kaagad din umalis matapos makaagahan. Ayon kay Rafael, hindi na daw siya sumama pa kay Tatang Eli kapag umaaya ito. Napobya na siya sa matanda. Pero wala pa ring pinagbago. Lumaki na lang si Rafael at naging albularyo dahil na rin sa patuloy na pagsubaybay kay Tatang Eli noon. Totoo nga na hindi lahat ng aswang ay masasama. Ang iba ay kontra ito sa kanilang loob. Kaya huwag tayong manghusga sa kanila. Lilinawin ko lang, tao din sila at marunong masaktan. Maliban na lamang doon sa mga aswang na nananalasa talaga. Yun ang mga walang lugar sa mundo.